Ibig sabihin, kapag aksidente mong napagdikit ito or nagre-repair ka ng speaker, yung wire sa loob ng box, lagyan natin music kung magpo-protect. So hindi yata nakalapat maayos. Kuha na lang ako wire kasi may pintura tong tweezer. Ayan ang mangyayari. Dinemo ko lang yung overcurrent ko kung para saan. Ayan yung protection na sinasabi ko sa YSSA yan. Magka-short yan positive. Silaw yan positive and negative magka-short. Try natin lagyan music kung magpo-protect. Yan, kung mapapansin nyo nag-protect. Patayin ko music. So mawala ulit ang protect nung pinatay ko music kasi wala namang output doon sa likod. Pero pag nilagyan mo ito ng music, nag-protect agad. Overcurrent. So tanggalin ko to. Babalik yung sound. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So marami kasing nagre-request, gawan daw natin ng comparison itong YSSA 350 at saka itong DK500 natin. Same sila na 1U size power amplifier. At saka may mga nagtatanong din sana daw yung sound test ng ating DK500 kasi kung mapapanood yung una natin video dito sa unboxing and review ng DK500, hindi na natin siya na sound test kasi medyo mahaba na yung video. Kaya ngayon, dito ko na rin kasama yung sound test nitong DK500. So, papatugtugin natin itong DK500, tapos itong YSSA na separate. Tapos, papatugtugin natin sila ng sabay. Para marinig nyo yung difference ng sound nila dalawa. So, pasensya na kayo mga idol kasi ngayon lang tayo nakapag-video or nakapagawa ng video about dito sa comparison na itong dalawang power amplifier na to. Kasi medyo busy rin. Marami rin tayong gawa. Kakatapos nga lang natin mag-repair ng LED TV. So itong nga natin, concert nakatiwangwang pa. Bukas pa hanggang ngayon. Pero tumutunog na yan left and right. Ipipix na lang yung mga wire. Kung mapapansin nyo, hindi pa nakapix yung mga wire. Hindi pa nga naka-electrical Dinugtong-dugtong lang natin pasamantala para lang ma-testing kung okay na ba yung tunog. At okay naman mga idol, ipipix na lang yung mga wire na to. Then isasara na natin. Kaso busy pa, hindi ko pa maharap. Dami pa kasing gawa. So ngayon nga may gawa pa tayo kaso medyo may time tayo ngayon kaya gagawa natin to ng comparison. So ilagay natin siya sa lamesa. Tanggalin muna natin siya sa amplifier rack. Yung pala, R3 natin dito ko na nilagay sa ilalim. Tinanggal ko na yung drawer Yan. Tapos binutasan ko na lang sa likod kasi mahaba tong ilalim, 'di ba? Kita nyo naman yung dati. Ayan mas mahaba. Ayan yung ilalim. Tempusan natin na inampon. Mabait. Maamo. Puro sugat ito mga idol. Pero yung sugat niya medyo magaling na. Yan sa liig niya. Hindi ko alam kung sinasaktan to. Ba't nagkaroon ng mga sugat. Pero amo na to mga idol. Sumusunod sa atin. Kung saan tayo pumunta. Yan. So, lagay na natin sa lamesa para makita nyo na yung difference nilang dalawa. Itong dalawang power amplifier na to. Kung ano ba mas maganda. Siyempre, mas magkaiba sila ng presyo. Titignan din natin yung loob kung ano mga pinagkaiba nila at kung saan sila nagkaparehas. So, ito nalagay na natin sa lamesa. Medyo makalat nga lang kasi kakatapos na natin mag-repair. So, unahin natin tong harapan na ating power amp. Ito yung sa DK500. Yan. Flat lang yung harap niya. Then ito naman sa Audio Master. Yan, medyo marami siyang design. So nakalubog yung ventilation, nakalubog yung knob. Ayan yung itsura niya nung harapan ng Audio Master. So para sa akin mas maporma yung itsura ng Audio Master sa personal. Kasi ito parang lang parang tinupi lang na lata tapos nilagyan ng butas-butas. Then nilagyan na siya ng brand tapos mga label. So ayan lang, simple lang yung sa DU Wahab. Then samantalang sa Audio Master ay hindi naman over design pero maganda yung design niya. Ayan medyo maalikabok na kasi medyo matagal na rin. So unahin natin yung sukat niya Pagdating sa sukat mas mahaba si Audio Master.
or si YSSA 350. Unahin natin yung sukat. So same lang sila nung lapad. 43. So dito sa Audio Master ay nasa 43 rin, 43 and a half. 43 and a half din ito. 43 lang pala dito. So mas malapad to ng and a half. Then dito ay 41 siya. Samantalang si DK500 ay 35 lang. Kita nyo naman, oh. Hanggang dito lang siya. Yan. So pero same sila na 1U size, no? Same ng taas. Yan, hanggang dito. Mas mahaba lang si Audio Master. So bago ang lahat, sabihin ko pala muna yung price. Si DK500 nagre-range ng, ang original price yata na to is 4,500. Samantalang ito ay nasa 6,700 ata. Nakalimutan ko na yung price, pero doon nagre-range kulang-kulang 7,000. Ito naman kulang-kulang na 5,000. Pero kapag may voucher ka, minsan nasa 3,900 lang to. Ito naman nasa 5,900 kapag may voucher ka, ha. So depende sa voucher mo. Yan, ilalagay ko na lang sa product natin kung saan tayo bumili. Yan, click nyo na lang yung product, mapupunta na kayo sa mismong store. Unahin natin yung materials na ginamit. Itong DU Wahab, manipis lang yung mounting or lagayan ng tornilyo. Ayan, oh, nabebend. Yan. Samantalang itong si si YSSA, tingnan nyo kung gaano kakapal. 'Di ba? Hindi mo mabend yan. Mas makapal pa tong mounting na to kaysa doon sa R315 natin na bagong bili. Yung R315 natin halos kahalate lang na to eh. Yan, hanggang dito lang. Kahalate lang yan. Pero ito, sobrang kapal, oh. Tsaka kung pabigatan, mas mabigat kasi yung bakal na to makapal. Pati yung casing niya makapal, no? Pati yung takip. Kaya ito parang lata lang yung casing. Kaya lamang agad ito sa bigat. Mabigat ito, yung Audio Master, oh. Samantalang ito ay medyo magaan. Yan. Ayan yung pinagkaiba nila sa harap tapos sa materyales na ginamit, no? Sa materyales pa lang kitang-kita mo na lamang na agad si Audio Master. So mamaya titignan natin yung loob kung same ba sila ng loob. Kung ano bang mas okay. So tignan naman natin yung likuran nila. Yan, ito naman yung likuran nila. Pinagpatong ko na lang sila para mas madali nyo makita, no? Ang nasa taas ay yung DK500 natin. Yan, ayan pinagkaiba na itsura nila. Kayo nang bahala kung anong mas nagugustuhan nyo. Iyan na lang natin to. Yan, ayan ang itsura nila. Flat lang to. Samantalang ito ay nakalubog yung ventilation. Ayan yung design ng sa ilalim. So ito naman yung sa likod. Mas maiksi si no, kitang-kita naman, no. Mas maiksi si DK500. Sa likod naman, so may pan sila parehas. May mounting naman tong sa YSSA 350 natin, no. May mounting siya sa likod. Lagayan ng tornilyo. Yan. Makapal din, no. Hindi siya mabend basta-basta. Pero yung sa harap mas makapal. Ayan, no. Mas makapal sa harap. Yan. Pareha sila may pan. So ang input na to, unahin natin sa DK500. Ang input niya, channel A and channel B, XLR lang, no. Samantalang si Audio Master, ang input niya XLR, pwedeng PL. May PL, may XLR. So dalawa, pwede, kahit saan dyan sa dalawa pwede mo gamitin. So ang output naman na to, speak on lang. Channel A, channel B. Yan. Pagdating naman kay Audio Master, kay YSSA, ito yung kay DK500, no. Ito kay YSSA, pwedeng speak on, pwedeng binding post. Pero itong binding post hindi ko gaano ginagamit. Kasi naka-speak on naman tayo. Smooth yung kanyang binding post, no, hanggang ngayon. Yan, dalawa yung pwede mong gamiting terminal. Speak on and binding post. Para kung gusto mo banana plug lang,
saksak mo lang niya sa likod, or pwede mo ring iipit yung wire kung wala kang speakon. Ito, kailangan mo talaga ng speakon para magamit mo siya. Then wala siyang fuse dito sa likod. Ay, meron. Nandito sa ilalim. Ayan o. Sa may mismong plug. Tatanggalin mo lang yung cover na to. Ito. May space yan. Yan o. Ito, nandito yung fuse niya. Ayan. Nakakabit. May extra fuse din pala siya para in case naman putukan ka ay may extra pamalit. Then ito, ang fuse niya is nandito. Ayan. Lilinisin ko na rin to kasi bubuksan na natin eh. Wala pa to nabuksan ulit. Ngayon lang ulit. So meron ang pinagkaiba nila sa likod, itong sa DK500, meron siyang switching or selector switch. Pwedeng stereo, parallel, and bridge. Ayan. Pero wala tong user manual, pero baka ang bridge na to ay positive 1 and positive 2 ng channel A. Wala rin nakasulat dito sa likod kung saan yung bridge eh. Pero yun kasi ang common na wiring kapag bridge na speakon ang gamit. Yan, may switching siya dito, may selector switch siya dito para sa stereo, parallel kung gusto mo i-parallel or i-bridge. Itong sa YSSA wala. Yan, stereo lang siya. Pero based sa kanyang user manual, may bridge to. Hindi ko lang inobserbahan kung rekta na, no, kapag gusto mo i-bridge, rekta na siya, wala na siyang switch. Yan. So, buksan natin mga idol. Ito pa pala. Yung kanyang cord, nakalimutan natin. Yung kanyang cord sa may DK500, removable, pwedeng tanggalin. Yan. Yan o, sasaksak mo lang. Samantalang kay YSSA, nakapix. Yan. Pangalawa, kay YSSA, makapal yung wire na ginamit. Samantalang kay DK500, ay lambot. Kasi mas mura naman kasi talaga si DK500. Yan, ito yung sa YSSA. Kung mapapansin nyo yung plug, 16 ampere maximum. Yan o, kasulat naman eh. Ayan, 16 ampere, 250 volts. Yung mga ganito, heavy duty na wire. Samantalang si wala nakasulat, pero nasa 10 ampere lang to pag mga ganito. Walang nakasulat. So tingnan naman natin yung gauge nila. Ito yung gauge ng Audio Master. Ito yung sa Audio Master Tingnan natin yung gauge ng wire. 1mm. Yan, 1mm. 3 by 1mm. So tatlo yung wire niya sa loob na 1mm. Samantalang itong si DK500 natin, yung gauge ng wire, malambot ang isolator niya. Ito yung gauge ng wire niya, 3 by 0.75 lang, 0.75 or 0.7 mm, 0.75 mm. So lamang to ng 0.25 mm. Tsaka mas maganda matigas tong kay Audio Master. Maganda rin kasi matigas isolator, hindi takaw putol din. Makapal yung isolator niya. Ayan o. Diba? Dito pa lang sa cord, lamang na lamang si Audio Master, at saka sa materials na ginamit dito sa casing. Makapal. Ito manipis. Tingnan natin sukatan natin ng caliper kung gaano kakapal yung, pero dito lang sa mounting hindi lahat ng part. Pero lamang naman talaga si Audio Master sa sa materials. Zero lang natin. Sukatan natin kung nasa 3.4. Tingnan natin kung naka-zero. Naka-zero na yun. Point lang naman 3.5. 3.5, then ito 1.3 lang yung kapal niya. So naman natin, loob naman ang silipin natin mga idol para makita nyo yung pinagkaiba. Cut ko muna ang video, buksan ko muna silang dalawa.
Ito na, natanggal na natin lahat ng tornilyo. Napakita ko na yung loob na to, pero papakita ko ulit sa inyo na mabilisan lang. Buksan natin. Ito yung sa DK500. Magaan lang yung kanyang cover, no? Ito naman sa YSSA 350. So medyo mabigat kasi medyo malaki rin. Ayan, kita nyo na agad kung sino mas malaki yung transformer, no? Pareha sila one new size, pero kung makikita nyo yung transformer na to kaysa dito, mas malapad yung transformer na to. Pero tingnan natin yung supply nila. Unahin natin itong kay DK500. Yung supply ni DK500 60 0 60. So medyo lamang dito si DK500, no, 60-0-60, samantalang si YSSA, ayan, so hindi gaano kita pero 58 lang. Susum natin, ha. Ayan. So ayan ang supply nyo sa baba, 58-0-58 lang. Dito lumamang si YSSA 350, ay si si DK500 lamang sa supply ng 2 volt kasi 60-0-60, dito 58-0-58. Pero kung makikita nyo nga, mas malapad yung transformer ni ano. Sukatan natin. Ito ay nasa 18 o 7 inches. 7 inches, kulang-kulang 7, kunti na lang magsa 7 inches na. Then dito naman, ayan, 8 and a half, 8 and 1/4 pala inches. Lampas siya na 8 and 1/4, 8 and a half nga. Dito nga, para walang sagabal na wire. 8 and a half nga mga idol. 8 and a half inch. Ayan o. 8 and a half inch. Mas malapad yung transformer ni YSSA dito. Mamaya nga sukatan natin to ng supply. Kung sukatan na natin ngayon para alam nyo na kung legit ba na 60 volts si ano. Kung legit na 60 volts kasi ang liit ng transformer niya, tapos 60 volts, no. Tignan natin kung legit nga kasi hindi ko to nasukatan nung na vlog natin siya. So okay lang humaba yung video natin para at least alam nyo yung ano, pinagkaiba. Kahit isang ano lang, isang pacing lang ng ano, winding. Unahin natin to, no, si ano, DK500. On natin, saksak natin, naka-on na pala. 65 VAC, mataas ang supply ngayon. Umabot siya ng 65 VAC kasi ang input natin ngayon, sukatan natin input. Ang input natin ngayon ay lampas to ng 20 volts kasi sumobra rin yung secondary. 241 pala input natin ngayon, mataas supply ngayon kaya lumampas din siya. Naging 65 VAC to. So dito naman tayo kay YSSA. Bunutin natin tong si ano, si DK500. Saksak naman natin si YSSA. 65-0-65 yung nasukat natin dyan. Dito naman masusukat natin ay sana abot sa contact. Saksak natin. Hindi umabot. Siguro bunutin ko na lang. Hindi umabot sa contact mga idol. Bunutin na lang natin. Dito tayo mag-test sa ilalim. Maganda yung terminal kasi nitong si YSSA. Yan, diyan tayo magsukat. Saksak natin. 63. So tama nga. Siguro 58 volts na nga talaga tong transformer. Tapos ito ay 60 volts. Lamang to ng kaunti eh. Ito ay 63 lang. 2 volt lang naman difference nila dalawa. Hindi na makaka-apekto yun sa tunog. 2 volt. 'Di ba? Doon ko lang nakikitang lumamang si DK500 sa ano natin. Sa supply. Pagdating sa overall materials, lamang si ano, lamang si materials at quality, lamang si YSSA.
Pero yung transformer na, pareha silang aluminum. Kasi ito nakuskus ko na to dati. Ayan o. Puti. Ito puti rin to. Hindi ko na kinuskus pero halata namang aluminum. Ayan o. Pareha sila aluminum. Pagdating sa capacitor, 4,700. So ayan, 4,700, 100 volt. Pero ito, 63 volt lang, 4,700, 63 volt. So lamang sa capacitor din na hindi agad to mabobloated yung sa YSSA kasi mataas yung volt na kinabit. 100 volt, 4,700. Ito 63 volt lang, 4,700 rin. So hindi rin yan mabobloated kasi naka-series naman to mga idol. Ayan. Pagdating naman sa protection, wala itong fuse. Kung mapapansin nyo, wala siyang fuse. Ito, meron. Ayan o. Ceramic fuse yung ginamit para sa kanyang supply ng high rail and low rail. Ayan, 20 ampere yung fuse na ceramic. Ito wala. Ito yan ang secondary. Papunta doon sa supply. Ayan. Ito wala. Talagang chinek ko mabuti ito nung review natin nung nakaraan, wala. Pagdating naman sa OPT, 3 yung ginamit dito kay YSSA, pero naka 5200 at saka 1943. Ayan o. 1943 at saka 5200 yung magka-partner. So 3 pero dito sa DK500 natin, naka NJW0302 at saka NJW0281. Ayan. Ayan yung magka-partner pero 2 lang. Kaya halos same lang sila kasi mataas ang specs na to ng transistor na to kaysa doon sa 3 natin, no. Parang naka 3 ka na rin dito kasi dalawang mataas na specs ito. Samantalang ito mabababa ng kaunti. Pero ang pinagkaibahan lang, itong 3 na to, pwede mong lagyan ng NJW. Parang nag 3 ka na rin na NJW. Yan. Pagdating naman sa heatsink, mas mahaba yung heatsink ng ating YSSA at mas makapal. Ayan, mas makapal nga, no. Mas mahaba siya, pero parang same lang sila ng kapal. Ayan, same lang nga ng kapal. Mas mahaba lang tong sa YSSA natin. Kasi mas malaki rin yung board na to eh. Mas mahaba rin yung board nyo. Pati yung casing. Ang diode naman na to, may sariling heatsink. Samantalang ito, ang heatsink na is yung pinaka-casing yan, ano. Yan. Sanken yung brand ng diode na ginamit, rectifier, bridge type. Pagdating sa relay, AFE yung gamit na brand. So, ganun din sa AFE rin. Parehas lang sila ng relay na ginamit na brand. Pagdating sa driver naman, K. So, matibay rin naman o rig naman ang kinabit na brand sa driver. K yung brand. So, ganun din dito. Parehas lang sila, halos. Ang pinagkaiba lang nila, ito, merong second driver. Ito yung final driver nyo, nakadikit sa heatsink. Parang nakatep. Yan o. Dalawa yung driver nya. Yan o. Ito, isa lang. Final driver, tapos diretso na siya ng power output transistor. Or OPT, output power transistor. So, ito yung biasing nya, same lang rin. Biasing na ginamit. Same lang sila. Lahat halos same lang. Same ng pyesa. Ang board naman na to brown, then green dito na. Pagdating naman sa kanyang potentiometer, may plastic ito na cover, no. Yan. So ganun din naman si YSSA, may plastic rin na cover. So ito yung likod naman niya. Yan, kita mo naman kung sino mas maayos yung pagkakagawa, no. Mas maganda yung pagkagawa kay YSSA. Kung makikita mo pa lang sa transformer pa lang, pantay-pantay na agad eh. Yan, no. Talagang samantalang dito bukol-bukol. Parang nagkakapatong-patong yung yung winding. Yan, no, bukol-bukol oh.
Parang may mga nagkakapatong-patong, samantalang dito pantay. Maganda yung pagkaka-rewind. Pagdating sa soft start, so same lang sila. Wala naman halos pinagkaiba, same lang rin sila ng tunog, malakas din, parehas. Pero hindi ko pa na try i-separate yung tunog nila kung baka may pagkakaiba nga, no. Kaya gagamit tayo ng same speaker at same box para marinig natin kung may pagkakaiba sa tunog nila dalawa. Kasi yung lakas nila, same lang sila ng lakas. Kasi 2 volt lang naman yung difference ng ano nila, ng transformer nila. Pero kung gusto mo ng malakas din, same lang kung nagdadalawang isip ka kung alin dito at gusto mo malakas din, same lang sila ng lakas. So bahala ka na kung anong gusto mo. Sa YSSA, quality yung mga ginamit na materials. At saka yung sa cord pa lang, dito mo malalaman eh. Compare dito sa malambot yung wire, ayan oh. Lambot ng wire ng DK500, pero napapalitan naman ng wire, walang problema diyan. Pwede ka bumili na to tapos palitan mo ng makapal na wire. Kaya naman gawin 'yon para at least tumibay-tibay naman siya, no. Sa tingin ko mapuputol din to habang pagtagal, pero ito medyo matagal-tagal to maputol. Wala na ba tayo nakalimutan? Kung may nakalimutan tayo, comment na lang dyan kayo mga idol para makapag-reply tayo kung makita natin, masasagot natin yung tanong nyo. Isa-sound test na natin to at medyo mahaba na yung video ata. Ito pang isang pinagkaiba nila. Yung biasing resistor, naka-trimmer ito. Adjustable. Ito hindi. Naka-fix bias yung resistor natin. Fix yung resistor dyan sa biasing. So sa protection naman nila, same lang sila. Maliban lang sa may secondary. Walang protection to sa secondary. Rektahan siya kumbaga. Rekta na siya ng output. Pag nasiraan ka, puputok na lang yan. Ito mayroong fuse kahit papaano. Pag nasiraan ka, may protection. Hindi masusunog halos lahat. Kung anong shorted, ayun lang yung masisira. Then mawawala na ng supply kasi may fuse. Wala nang ibang madadamay kumbaga. Ito may fuse din pero sa primary. Kapag sa primary kasi ang fuse, kailangan niya muna mapataas yung secondary niya, ampere ng secondary bago tumaas yung ampere ng primary. So late, kumbaga late yung protection. Marami nang madadamay dito bago pumutok yun. Mas maganda kasi sa secondary may fuse din para at least dito pa lang putol na, hindi na umabot sa primary. Ito may fuse din sa primary, ayan o. Bawas may fuse din sa secondary. Then may fuse din to sa overload, no. Kung sakaling mapagdikit mo yung positive and negative ng speaker, automatic magpo-protect yung relay natin. Ganon din to. Kung mapagdikit mo yung positive. Dito silipin natin yung bridge nya ha. Nabuksan na rin pala eh. Ang bridge na to ay ito, positive to nga. Confirm mga idol. Ay hindi. Siguro double printed to. Siguro lang, positive 1 and positive 1 lang to. Wala na iba, positive 1 and positive 1. Kasi dalawa lang sila, walang connection yung positive 2 at negative 2. Walang connection. Kita ba? So positive 1, negative 1, ay positive 1 and positive 1 din sa kabila ang bridge na to. So yung bid dyan, ayan yung magiging negative mo kapag naka-bridge ka. Pag i-bridge mo to. So dito naman ganun din. Ganun din yan. Wala lang switch. So same lang. Kasi alam ko may bridge din to. Kaya lang walang switch, kumbaga rektahan. So ito mga idol, sasara ko na para ma-sound test na natin. Ito pa pala mga idol, ito bago to. Pero kung mapapansin nyo, yung heatsink maraming gasgas. Oh. Daming gasgas. Talagang agad yung quality, no. Pero normal lang naman magasgas. Kumbaga siyempre bago, dapat wala gaanong gasgas. Tsaka may mga itim-itim, kumbaga parang napapatong-patungan. Samantalang ito ang kintab, oh. 'Di ba? Doon pa lang makikita mo na yung pagkagawa kung sino mas maganda eh.
Pero kasi mas mahal siyempre ito, kaya para sa akin mas maganda yung pagkakagawa dito kaysa dito. So sasara na natin mga idol. Bali dalawang mid lang gagamitin natin mga idol. Yung isa, itong may tape sa YSSA 350 at saka ito, yung walang tape sa DK 500. So kabit natin doon. Tapos dito gagamit lang ako ng mixer. Tapos diretso na siya ng amplifier, no? Wala na tayo ibang gagamiting processor para rinig na yung tunog. Tapos yung equalizer natin dito naka-equal lang, no? Yan, naka-zero lang lahat. Ka-balance. So kabit natin to, yung walang tape. Ayan yung sa ano natin, or kahit saan lang natin ilagay. Dito natin ilagay sa A. Then itong may tape naman, YSSA. So parehas lang sila speaker, no, na ginamit dito sa A. Ayan, yung may tape ay ito. Itong may tape, ito yon, ito yung tutunog. Then yung walang tape, ayun. Ayun sa DK500, ito nang sa YSSA 350 natin. Yan, same lang speaker yan. Tapos same na nakabulet, kaya parehas ng tunog yan. So bale isasagad ko na lang to dito para parehas sila. Sagad ko na rin tong isa. Yan, nakasagad. Okay, on na natin. Ito pa pala, XLR. So yung right natin, ito na lang yung ano natin, YSSA. Itong pula dito natin ilagay sa A ba yung sinaksakan ko? A. Yan, dyan. Then yung left natin, ito yung DK500 natin, no? Sound test na natin mga idol. A. Ito ang A. Yan. Stereo lang tayo, no? Isang channel lang gagamitin ko kasi parehas lang naman ang tunog yung channel B at saka channel A. So channel A lang gamit ko dito, then channel A lang rin gamit ko dito. So parehas lang kasi to. Yung channel B at channel B na to, ay channel B na to at saka channel A na to, parehas lang ang tunog. Ganon din naman to, no. Channel B na to at saka channel A na to, parehas lang rin yan ang tunog. Kaya isang channel lang gagamitin natin kasi wala rin tayong cable papuntang speaker. So okay mga idol, saksak natin kung anong tunog nila dalawa. So yung itong pula, ano, no, yung Audio Master at saka ito Dio Wahab, yung itim. So right natin ito, Audio Master, ito yung Dio Wahab. 0 dB natin na to. Okay, saksak natin lahat. Then kuhala ko ng isang cellphone. So ito mga idol, sa sound test na natin, no. Naka-bluetooth lang tayo dito sa cellphone, makarena ulit yung tugtog natin para hindi tayo makopyright. Then kung mapapansin nyo, naka-off pa, umiilaw na tong blue ng ano, Dio Wahab. Hindi ko pa kasi siya inaayos hanggang ngayon. So on natin. Tingnan natin yung itsura na to. Then on na rin natin tong Audio Master. Parehas lang sila, yellow and blue yung kulay. Mas nauna na wala yung protect ng ano, Audio Master. Yan, mas nauna siya. Then try na natin siya lagyan ng music kasi nakakonect naman na yung Bluetooth natin. Unahin natin tong sa DK500 para marinig yung music. Ba't wala? Ay, hindi pa pala naka-play dito. Wait lang natin mawala yung ads. Skip. Yan. Ito DK500 yung left. At saka magsisignal naman siya dito sa signal natin kung anong tumutunog. Yan. DK500 yung left. Ayan yung tunog ng Dio Wahab. Nakasagad na yan, nakasagad. So try naman natin sa Audio Master. Sa mga naghahanap ng sound test, ito pakinggan nyo na lang yung tunog ng Dio Wahab. Yan, Dio Wahab yan, ha. Sagad ko sa 0 dB. Ano yon, ng full range yun. Kasi naka 0 dB tayo dito, no. Kumbaga walang dagdag na bass, walang dagdag na mid, walang dagdag na high. So talagang 0 lang lahat. Ayan yung tunog niya kapag bass, mid, and high. So yung tunog ng Dio Wahab. So saglit lang natin sound test kasi baka may
natutulog. So try naman natin sa Audio Master, itong right. So wait lang natin dumaan yung motor kasi maingay. So try natin yung Dio Wahab, right naman. Ay, Dio Wahab, Audio Master. Ayan tunog. So mas mahina yung tunog ng Audio Master, no, pero mataas yung clipping point na to mga idol compare dito sa DK500 natin. Kasi trinay ko kasi sila nalaksan, pinagsabay ko sila, nilaksan ko, mas nauna nagki-clip yung Audio Master yung Dio Wahab natin, DK500, kasi mas malakas nga siya, no, kaysa dito. So ito nagki-clip na, ito hindi pa. Pero kung sabay lang sila, walang processor, so mas malakas yung tunog ng DK500. Pero pag nakalagay na sa may mga processor ka na inilagay, so mas mauna to magki-clip si DK500 kaysa dito kay Audio Master. Kasi trinay ko na silang laksan. Ito yung kay Audio Master, kung mapapansin nyo, medyo mahina lang. Pero maganda yung kalansing, maganda yung mid, maganda yung high. Ito naman malakas yung galabog. Kaya mas nauuna siguro siya nagki-clip. So tingnan natin ulitin ko. Ito yung kay kay Dio Wahab. Naka-zero lang. So ayan kay Dio Wahab, ito kay Audio Master. Zero lang rin. Yan ganda siya pang mid. Ayan yung kay Audio Master, ito yung kay Dio Wahab. So parang may bass siya, no? Yung kay Dio Wahab, parang may bass halo. Ulitin ko sa simula sa umpisa para pareha sila. Ito kay Audio Master. Yan. So mapapansin ka 0 dB. So ulitin rin natin yung sa Dio Wahab para pareha sila. 0 dB rin natin. Yan, kung mapapansin nyo, mas ma-bass ng kaunti itong Dio Wahab. Samantalang ito, balance lang yung bass, mid and high. So masasabi ko mas maganda nga talaga pang mid high itong Audio Master. So ito, pwede mo siguro siya pang bass, pero mabilis siya mag-clip pag na-reach niya na yung kasi mababa lang naman ang supply na to. Pag gagamitin mo to pang bass, so make sure na mababa lang rin yung wattage na ikakabit mong speaker para hindi rin siya mahirapan. Hindi siya mahirapan buhatin yung speaker na ilalagay mo. Kasi hindi niya rin masasagad mga idol kapag tinaasa mo 1000 watts ilagay mo, hindi niya naman kaya. Hanggang 500 lang siya, 'di ba? Nakalagay dito 500 watts pero hindi ko sure kung legit. So wala kasi tayong oscilloscope. Ito 350, I think legit na 350 ito. So ulitin natin sound, sabay natin patugtugin. So hindi ko na siya sa 0 dB. Ito lang, malakas na rin naman. Pero kung may mga crossover pa ba, tapos may mga equalizer, madadagdagan pa lakas niyan. Kumbaga hindi pa yan yung sagad niya. Kulang pa pala tayo isang tornilyo dito. Hindi ko pa nailagay. The best. Kung mapapansin, mas mahina nga si Audio Master kapag rekta pala ng mixer compare sa DK500 natin. Mas malakas siya kapag rekta ng mixer, pero kapag naka-processor na, halos same lang ang lakas nila. Hindi mo na makikita yung pagkakaiba kasi ma-adjust mo na pantay na sila. Tsaka
pagpantay na sila kasi mga idol, mas mauna to mag-clip. Kasi ngayon hindi sila pantay gawa nung siguro sa sensitivity ng gain ng papasok ng Audio Master, mas mataas yung resistance compare dito sa DK500, kaya papasok pa lang ng signal sa loob ng amplifier, lamang na agad si DK500 kasi yung resistance ng sensitivity ng input mas mababa kumpara sa Audio Master, kaya doon na lamang si pero pagdating sa dulo lumalamang si Audio Master kasi ito nagki-clip na, ito hindi pa. Yan, sa dulo na sila magkakatalo, pero sa umpisa lamang si DK500 kasi una siyang mas malakas siya kaysa dito, pero sa dulo doon nagkakatalo, nagki-clip na to, ito hindi pa. Yun lang. Bago pala matapos yung ating video, testingan natin yung overload protection na to or overcurrent protection o OCP. Yan. Testingan natin. Try natin maglagay ng music ulit. May music pa pala tayo. Restart na lang natin sa umpisa. Then, ito, DK500. Testingan natin kung Audio Master muna, YSSA 350. Lagyan natin ng music. Tapos, isi-short natin yung mismong speaker output. Kung tataas yung current, dapat mamamatay yung ating speaker protect. Dapat nagpo-protect siya kapag sinort natin o aksidente natin na pagdikit itong speaker output. Kung sakaling nginat-ngat ng daga yung wire nyo, siyempre hindi naman halata na dumikit yung wire. So, safe yung ating amplifier. Kung sakaling tinanggal yung speaker nyo, hindi nyo pa pala nababalik yung wire sa loob ng box, nakadikit pala dun sa loob, dumikit, aksidente, nakalimutan nyo pang ikabit. So, safe yung ating amplifier kasi may overcurrent protection. Patugtugin natin. Gamit ako ng tweezer. Ito. May tweezer na tayo. So, isa-short ko yung positive and negative. Ayan tweezer to. Positive and negative. Kung mapapansin nyo, namatay yung music. Tingnan natin. Ulitin natin, masyadong mabilis. Idikit na lang natin. Yan, iwan na natin siya sa loob. Ayan, nag-protect siya. Nag-click na relay nun. Hindi na yung tutunog. Tanggalin natin. No. Balik siya sa tunog. Pinatay ko muna. Balik siya sa sound nung tinanggal ko yung tweezer. Diba? Nawala rin yung protect. Ibig sabihin, kapag aksidente mong napagdikit ito or nagre-repair ka ng speaker, yung wire sa loob ng box, lagyan natin music kung magpo-protect. So hindi yata nakalapat maayos. Kuha na lang ako wire kasi may pintura tong tweezer. Ito na lang pala, may wire pala ako dito. Ito. Ayan ang mangyayari. Dinemo ko lang yung overcurrent ko kung para saan. Ayan yung protection na sinasabi ko sa YSSA. Yan. Magka-short yan positive. Silaw yan positive and negative magka-short. Try natin lagyan music kung magpo-protect. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-protect. Patayin ko music. So mawala ulit ang protect nung pinatay ko music kasi wala namang output doon sa likod. Pero pag nilagyan mo ito ng music, nag-protect agad. Overcurrent. So tanggalin ko to. Babalik yung sound. So walang nangyari sa amplifier natin. Safe na safe kahit mapagdikit mo yung dalawang speaker. Dito hindi ko pa natatry kasi wala ko extra speakon. Pero meron din to. Wala ko extra speakon, hindi ko mapagdikit yung positive negative. Buti sana kung may binding post siya, pwede kong itusok doon sa binding post. Kaso wala na ako isang speakon, hindi ko mapagdikit yung positive negative. Pero meron din tong DK500 natin. Nakita ko naman sa loob meron Yan. Hindi ko lang alam kung accurate, pero meron. Ito at least accurate, nakita nyo naman accurate. Pag napagdikit nyo yung positive negative na speaker, magpo-protect siya.
Kaya safe na safe, hindi gaya ng ibang integrated, 'di ba? Pag napagdikit mo, sunog agad yung mga OPT nun. Shorted agad yun mga idol. So ito okay na okay, safe yung kanyang power output kung sakaling mapagdikit mo yun. So hanggang dito na lang. So dito pa lang sa indicator mga idol, makikita mo na mas malakas yung sensitivity nitong DK500, no? Kasi yung signal niya nailaw na agad. Samantalang ito, hindi pa umiilaw. Pero kapag may mga processor ka na, so doon mo pa lang yan mapapailaw. Ganon ka taas nung ganon kababa yung sensitivity ni Audio Master. Kaya hindi mo siya basta-basta mapapatunog. Mahina lang siya kapag walang mga processor or preamp na ginamit. So try natin magpatugtog ulit. Post lang natin para hindi tayo makopyright. Yan. Kung mapapansin nyo, mayroon na sound yung Audio Master pero yung signal indicator hindi pa umiilaw. Samantalang dito ang lakas na ng ilaw agad. Sabay ko in-on ha. So unahin natin tong left. So yung sa right, so hindi pa umiilaw yun. Pero pag may processor, umiilaw naman yan. Pero pag sinagad ko, siguro iilaw siya. So yun, umiilaw siya kapag naka 0 dB pero medyo mahina pang ilaw. So itong isa, malakas na masyado yun. Halos hindi na nagbe-blink, naka-steady na lang. Ito. So, mataas kasi yung sensitivity na to. Kaya yung pasok ng signal ay malakas. Ito ay medyo mahina. Pero pantay lang sila ng lakas kapag sa bayan na sila, no? Kapag sinagad mo na talaga. Pag sinagad mo sa clipping point, halos pantay lang sila. Pero mas mauuna to magki-clip si Dio Wahab.